tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit na balita mula sa Europa. Hindi bababa sa 13 katao ang kumpirmadong nasawi sa pinakahuling serye ng madugong palitan ng atake sa pagitan ng puwersa ng Russia at Ukraine. Ayon sa mga lokal na opisyal, tinarget ng magkabilang panig ang mga sibilyang komunidad at mga bayan sa mismong frontline ng digmaan na mahigit 4 na taon na ngayong nagpapatuloy at nagdudulot ng matinding pinsala sa mga inosenteng mamamayan. Sa timog silangang lungsod ng Zaporizhia sa bansang Ukraine, 3 katao ang agarang nasawi habang 15 naman ang sugatan matapos ang isang guided bomb attack ng Russia. Kinumpirma ni Regional Governor Ivan Fedorov ang malubhang insidenteng ito sa kanyang pahayag sa Telegram kung saan binigyang diin niya ang patuloy na panganib na kinakaharap ng mga residente sa rehiyon araw-araw dahil sa walang humpay na labanan doon. Ipinakita sa mga kuha ng Reuters TV ang mga bumbero na mabilis na umaapula sa naglalakihang apoy, habang ang mga rescue team naman ay maingat na naghahanap sa ilalim ng mga gumuhong gusali at nawasak na infrastruktura ng lungsod. Ang Zaporizhia ay nakaranas ng mas pinatinding pambobomba sa mga nakalipas na linggo na nag-iwan ng matinding takot at trauma sa mga natitirang mamamayan na walang ibang matakbuhan doon. Bukod dito, naging target din ng mga missile ng Russia ang mahalagang daungan ng Odessa sa Black Sea. Ang Odessa, na madalas na pinupuntirya ng Moscow, ay nakapagtala ng 2 patay at 6 na sugatan sa pinakahuling pag-atake. Malaki rin ang naging pinsala sa mga sibilyang infrastruktura na nagpahirap sa supply ng kuryente at tubig sa lungsod na nagdulot ng mas malalim na krisis para sa mga lokal na mamamayan doon. Sa labas naman ng lungsod ng Kharkiv, na malapit sa hangganan ng Russia, isang drone attack ang nagdulot ng panibagong trahedya. Ayon sa pambansang serbisyong pang-emergency ng Ukraine, isang sibilyan ang nasawi dahil sa pag-ataking ito. Ang rehiyong ito ay patuloy na nakakaranas ng walang humpay na pambobomba dahil sa estratehikong lokasyon nito na napakalapit sa teritoryo at base ng mga puwersang Ruso. Bago ang insidenteng iyon, isa pang nakamamatay na drone attack ang naganap malapit sa lungsod ng Kupiansk sa silangang bahagi ng bansa. 3 tao ang kumpirmadong nasawi sa naturang pagsalakay ng mga drone. Ang Kupiansk ay isa sa mga lugar na madalas pag-agawan at makaranas ng matinding labanan, kaya naman ang mga sibilyan dito ay palaging nasa ilalim ng banta ng biglaang pambobomba mula sa himpapawid bawat araw. Samantala sa rehiyon ng Donetsk na siyang sentro ng pinakamainit na labanan sa buong 1,200 kilometrong frontline, nagpatuloy ang karahasan. Iniulat ng regional governor na 1 tao ang napatay at 5 ang nasugatan malapit sa Kramatorsk. Ang Kramatorsk ay kilala bilang isa sa mga fortress towns kung saan pinalakas ng Ukraine ang kanilang depensa laban sa pagsulong ng hukbong Ruso sa kanilang bansa. Sa kabilang panig naman ng hangganan, nag-ulat din ng mga nasawi ang mga lokal na opisyal sa Belgorod region ng bansa ng Russia. Ayon sa kanila, isang sibilyan ang namatay matapos paulanan ng bala at kanyon ng mga puwersang Ukrainian ang isang pamayanan malapit sa border. Ipinapakita nito na ang pinsala at lagim ng digmaan ay nararamdamang na rin ang husto ng mga mamamayang Ruso na naninirahan malapit sa hangganan. Sa mga bahagi naman ng Donetsk na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Russia, iniulat ni Denis Pushilin ang pinunong itinalaga ng Moscow na may isa ring nasawi dahil sa pag-atake ng Ukraine. Ang patuloy na palitan ng mga missile at artillerya sa mga residential area ay nagpapakita lamang na wala ng ligtas na lugar para sa mga sibilyan, anuman ang panig na kasalukuyang may hawak sa kanilang teritoryo ngayon. Bagamat naglalabasan ang mga ulat na ito mula sa magkabilang panig, nilinaw ng ahensya ng balita na Reuters na hindi nila nakumpirma ng independyente ang mga detalyeng ito. Sa kabila nito, ang katotohanan na patuloy ang pagtaas ng bilangan ng mga nasasawing sibilyan ay hindi maitatanggi. Ito ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon ng karahasan na tila wala pang malinaw na katapusan sa malapit na hinaharap sa rehiyon. Ang paggamit ng mga guided bombs, drone at mga missile laban sa mga pamayanan ay nagiging pangkaraniwang taktika na sa digmaang ito. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang mga ganitong uri ng pag-atake ay naglalayong sirain ang moral ng mga mamamayan at pahinain ang kanilang determinasyon na lumaban sa mananakop. Ngunit sa halip na sumuko, lalo lamang nagbubuklod ang mga tao upang harapin ang matinding pagsubok na ito.
Mariing kinondena ng buong internasyonal na komunidad ang walang humpay na pag-atake sa mga sibilyang infrastruktura sa bansa ng Ukraine. Ang United Nations at iba pang mga bansa ay paulit-ulit na nananawagan sa magkabilang panig na igalang ang batas ng digmaan at protektahan ang mga walang kinalamang mamamayan. Gayunpaman, ang mga panawagang ito ay tila binabalewala lamang habang patuloy na umaangat ang bilang ng mga biktima. Sa likod ng mga numero at estadistika ng mga nasawi ay ang mga kwento ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at mga tahanang tuluyang gumuho. Maraming pamilya ang napilitang lumikas sa ibang lugar, habang ang iba naman ay piniling manatili sa kabila ng panganib dahil wala silang ibang matatakbuhan. Ang psikolohikal na epekto ng digmaan sa mga bata ay tinatayang magtatagal ng napakahabang panahon bago tuluyang maghilom. Ang estratehikong kahalagahan ng Zaporizhia ay hindi matatawaran dahil dito matatagpuan ang pinakamalaking nuclear power plant sa buong Europa. Ang patuloy na pambobomba sa lungsod na ito ay nagdudulot ng matinding kaba hindi lamang sa Ukraine kundi sa buong mundo dahil sa panganib ng isang malawakang kalamidad na nuclear sakaling tamaan ang mga sensitibong bahagi ng pasilidad na ito ng mga ligaw na bomba sa hinaharap. Sa kabilang dako, ang Odessa naman ay ang pangunahing daungan kung saan idinadaan ang mga supply ng pagkain at trigo patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Asia at Africa. Ang bawat missile na tumatama sa Odessa ay hindi lamang sumisira ng mga gusali, kundi nagbabanta rin sa pandaigdigang seguridad sa pagkain at nagpapataas sa presyo ng mga bilihin sa buong mundo, kabilang na ang mga pamilihan sa ating bansa. Ang haba ng frontline na umabot na sa mahigit 1,200 kilometro ay nagpapakita ng lawak ng labanan na kailangang bantayan ng militar ng Ukraine. Sa bawat kilometro ng linyang ito, may mga sundalo at sibilyan na nakalantad sa panganib ng kamatayan bawat segundo. Ang depensa sa mga fortress towns tulad ng Kramatorsk ay napakahalaga upang mapigilan ang tuluyang pagpasok ng mga tropang Ruso sa kanilang bansa. Ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga drone ay tuluyang nagpabago sa mukha ng modernong digmaan sa buong mundo. Ang mga drone na ito ay mas mura ngunit napakabisa sa pag-target ng mga tiyak na lokasyon na nagpapahirap sa mga air defense system na harangin ang lahat ng banta. Dahil dito, kahit ang mga maliliit na bayan na malayo sa pangunahing labanan ay hindi na rin ligtas sa biglaang pagsalakay mula sa langit. Para sa ating mga kababayan sa Pilipinas, bagamat napakalayo ng labanang ito sa ating bansa, ang epekto nito sa ating ekonomiya ay direktang nararamdamang. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, petrolyo at mga pangunahing bilihin ay may direktang koneksyon sa kawalan ng katatagan sa rehiyong ito. Bukod dito, binabantayan din ng ating pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pilipinong naninirahan sa mga karatig bansa roon. Sa kasalukuyan, tila napakalabo pa ring maabot ang isang diplomatikong solusyon upang matigil ang digmaan sa lalong madaling panahon. Ang magkabilang panig ay nananatiling matigas sa kanilang mga posisyon at kondisyon para sa kapayapaan. Habang nagpapatuloy ang geopolitical na labanang ito, ang mga ordinaryong mamamayan ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na presyo gamit ang kanilang sariling buhay bawat araw. Patuloy nating tututukan ng mga kaganapang ito at maghahatid ng mga pinakabagong balita upang panatilihin kayo mulat sa mga pangyayari sa ating mundo. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa World News, nag-uulat ng mga makatotohanang impormasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Manatiling ligtas, mapagmatsyag at laging nakasubaybay sa ating mga susunod pang ulat dito lamang sa ating kagalang-galang na istasyon ngayon. Isang malaking krisis sa logistika ang kinakaharap ngayon ng Rusya matapos ilunsad ng Ukraina ang sunod-sunod na pag-atake sa dagat ng Azov. Ang estratehikong anyong tubig na ito na dating ligtas na ruta ng Moscow ay mabilis na nagiging isang mapanganib na makitid na lagusan ng transportasyon. Ang mga pag-atake ay direktang nagbabanta sa supply ng militar ng Rusya sa Crimea at sa kanilang bilyong-bilyong dolyar na export ng langis at trigo. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa estratehiya ng Ukraina. Sa nakalipas na mga buwan, nakatutok ang kanilang opensiba sa mga pasilidad sa loob ng Crimea. Gayunpaman, inilipat ngayon ng Kyiv ang kanilang pansin sa dagat ng Azov, partikular sa lihim na armada ng mga barko ng Rusya na ginagamit upang iwasan ang mga parusa ng kanluran at patuloy na magbenta ng krudo sa pandaigdigang merkado ng palihim. Sa pamamagitan ng mga makabagong misil at drone, napatunayan ng Ukraine na kaya nitong abutin ang mga barkong naglalayag sa dagat ng Azov. Ang hakbang na ito ay naglalayong putulin ang pangunahing linya ng supply ng Rusya na nag-uugnay sa pangunahing teritoryo nito patungo sa mga okupadong teritoryo.
Ang bawat matagumpay na pag-atake ay nagpapahina sa kakayahan ng Rusya na pondohan ang kanilang patuloy na operasyon ng digmaan. Isang halimbawa ng operasyong ito ang naganap kamakailan kung saan ang militar ng Ukraina ay naglunsad ng malawakang pag-atake sa gabi. Ayon sa opisyal na pahayag ng General Staff ng Ukraina at ni Robert Brovdi, matagumpay nilang tinarget at pininsala ang 10 sasakyang pandagat ng Rusya sa loob lamang ng isang gabi. Kabilang sa mga nawasak ay mga barkong pangkargamento at tanker na nagdadala ng mahahalagang produktong petrolyo. Binigyang diin ni Robert Brovdi sa kanyang ulat noong Hulyo 13 na ang mga infrastruktura ng transportasyon sa Crimea ay patuloy na inaatake gabi-gabi. Dahil dito, ang trapiko sa kipot ng Kerch ay tuluyan ng nahinto habang ang mga aktibidad sa pagkarga at pagbaba ng mga kargamento sa mga daungan ay nalimitahan sa pinakamababang antas. Ito ay nagpapakita ng lumalalang krisis para sa militar ng Rusya sa rehiyon. Hindi tumitigil ang puwersa ng Ukraina sa kanilang opensiba. Noong Hulyo 15, muling naglabas ng ulat si Brovdi na nagpapakita ng mas malawak na saklaw ng kanilang mga operasyon. Ayon sa kanya, sa loob lamang ng 9 na araw, tinarget ng mga drone ng Ukraina ang kabuang 160 na barko ng Rusya sa dagat ng Azov. Ang napakalaking bilang na ito ay nagpapatunay na ang Ukraina ay may sapat na kakayahang magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake. Upang maunawaan ang kahalagahan ng labanang ito, kailangan tingnan ang geographical na posisyon ng dagat ng Azov. Ang anyong tubig na ito ay napapaligiran ng Rusya, ng Timog Ukraina na kontrolado ng Moscow at ng Crimea. Ito ang nagsisilbing pinakamahalagang daanan para sa Rusya upang magpadala ng supply sa kanilang mga tropa sa Crimea, pati na rin sa transportasyon ng trigo mula sa mga nasakop na lupain patungo sa Dagat Itim. Sa kabila ng pagsisikap ng Moscow na maliitin ang epekto ng mga pag-atake, napilitan ng mga opisyal ng Rusya na kilalanin ang ilang insidente. Noong Hulyo 12, kinumpirma ni Gobernador Yuri Slyusar ng Rostov na isang tanker ng langis na patungo sa Dagat Itim ang napinsala. Bagamat sinabi niyang mabilis na naapula ang apoy at walang naganap na pagtagas ng langis, malinaw na ipinapakita nito ang kahinaan ng kanilang depensa. Gayunpaman, ang iba pang mga ulat ay nagpapakita ng mas seryosong pinsala. Sa parehong araw, 2 malaking pagtagas ng langis ang naitala sa baybayin ng Taganrog sa rehiyon ng Rostov. Ang mga insidenteng ito ay direktang resulta ng serye ng mga pag-atake ng Ukraina noong unang bahagi ng Hulyo na nag-target sa mga barkong nagdadala ng gasolina. Ang mga larawang ito ng polusyon ay patunay na maraming tanker ang matagumpay na tinamaan. Dahil sa tindi ng mga pag-atake ng Ukraina, napilitan ang Rusya na pansamantalang suspindihin ang trapiko sa dagat ng Azov sa pamamagitan ng pagsasara ng 2 napakahalagang rutang pandagat. Ang una ay ang Don Azov Canal na nag-uugnay sa dagat ng Azov sa mga panloob na daang tubig ng Rusya at ang pangalawa ay ang Kipot ng Kerch na siyang tanging lagusan patungo sa malawak at estratehikong Dagat Itim. Ang epekto ng pagsasara ng mga rutang ito ay agad na nakita sa mga larawang kuha ng satelit at mga serbisyong sumusubaybay sa mga barko. Ayon sa mga ulat ng CNN, makikita ang mahabang pila ng mga barkong kargamento at tanker na naghihintay sa magkabilang panig ng dagat ng Azov. Ang paralisis na ito sa transportasyon ay nagdudulot ng malaking pagkaantala at nagpapakita na nawawalan na ng kontrol ang Rusya sa seguridad ng kanilang ruta. Ayon sa pagsusuri ng Institute for the Study of War o ISW, ang mga pinakahuling pag-atake ay nagmamarka ng isang bagong yugto sa digmaan. Sinabi ng ISW na ang layunin ng Ukraina ay tuluyang ihiwalay ang Crimea mula sa network ng logistika ng Rusya. Sa pamamagitan ng pagsira sa mga barko sa dagat ng Azov, unti-unting pinahihina ng Ukraina ang kakayahan ng Rusya na suportahan ang kanilang mga operasyong militar sa Timog. Ang usapin ng trigo ay may napakalaking impluensya sa buong mundo. Ang Rusya ang pinakamalaking tagaluwas ng trigo sa buong mundo na nagpapadala ng humigit kumulang 20% ng kabuuang supply ng trigo sa pandaigdigang merkado ayon sa datos ng Estados Unidos. Anumang malaking abala sa kanilang kakayahang mag-export ay maaaring magdulot ng matinding krisis sa pagkain at pagtaas ng presyo sa iba't ibang bansa. Sa kabuuang export ng trigo ng Rusya, tinatayang 25% ang dinadala sa pamamagitan ng dagat ng Azov. Ayon kay Andriy Sizov, isang nangungunang tagasuri ng merkado ng agrikultura sa rehiyon, ang rutang ito ay napakahalaga para sa ekonomiya ng Rusya. Ang pagbara sa dagat ng Azov ay nangangahulugan na ang milyong-milyong tonelada ng trigo ay hindi maipapadala sa takdang oras sa pandaigdigang merkado.
Gumawa rin ng paghahambing si Andrei Sizov upang ipaliwanag ang kahalagahan ng sitwasyon. Ayon sa kanya, ang kahalagahan ng dagat itim at dagat ng Azov sa merkado ng trigo ay katulad ng kahalagahan ng Persian Gulf sa merkado ng langis. Kung ang tensyon at mga pag-atake sa rutang ito ay magpapatuloy sa mahabang panahon, ang pinsala sa ekonomiya ng Rusya ay maaaring umabot sa bilyong-bilyong dolyar sa hinaharap. Bagamat ipinahayag ng Rusya na maaari nilang iwasan ang dagat ng Azov at ilipat ang kanilang export sa iba pang mga daungan sa dagat itim, sinabi ni Sizov na ito ay halos imposibleng gawin. Lalo na sa panahon ng pinakamasiglang panahon ng pagluwas, ang kabuang dami ng trigo na kailangang i-export ng Rusya ay malayong lumampas sa kapasidad ng pagkarga ng mga natitirang daungan sa dagat itim na hindi pa napipinsala ng digmaan. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding galit sa panig ng diplomasya ng Rusya. Noong Hulyo 15, tahasang kinondena ng Ministrong Panlabas ng Rusya na si Sergey Lavrov ang mga pag-atake ng Ukraina sa mga barko sa dagat ng Azov at tinawag pa nga niya itong higit pa sa pandarambong sa dagat. Ipinapakita nito na ang mga pag-atake ng Ukraina ay talagang tumatama sa isang napakasensitibong bahagi ng ekonomiya ng Moscow. Sa kabilang banda, ipinagtanggol ng mga opisyal ng Ukraina ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng paglilinaw sa kanilang mga target. Ayon sa Kiev, hindi sila umaatake ng mga sibilyang barko kundi partikular na tinatarget lamang ang mga sasakyang pandagat na direktang sumusuporta sa militar ng Rusya. Sinabi nila na ang mga tanker na ito ay nagdadala ng krudo na ginagamit ng mga tangke at eroplano ng Rusya sa digmaan. Ipinaliwanag naman ni Evan Karas, ang commander ng IKA, 413 Rehimento ng mga sistemang walang piloto ng Ukraina ang mas malalim na konteksto ng kanilang estratehiya. Ayon sa kanya, ginawa ng Rusya ang Crimea na isang napakalaking base militar na sumusuporta sa kanilang mga tropa na sumusubok na sumulong sa Ukraina. Kaya naman, ang tanging paraan ay ang tuluyang pagputol sa lahat ng kanilang mga linya ng logistika gamit ang mga drone. Sa pagtatapos, nag-iwan ng isang babala si Evhen Karas para sa militar ng Rusya. Sinabi niya na ang kakayahan ng Ukraina na umatake sa malalayong distansya gamit ang mas mababang gastos ay naging isang malaking suliranin na hindi kayang lutasin ng Rusya. Nagbabala siya na patuloy na hihigpitan ng Ukraina ang hawak nito sa mga rutang ito at ang mga nagaganap na pag-atake sa dagat ng Azov sa ngayon ay simula pa lamang.